Inaya nga ako ni Daddy sa labas mga mamis, pero hindi para mag-date kung hindi para samahan siyang bumili ng shampoo at saka tinapay. Dapat nga sana ay kaming dalawa lang ang lalabas, pero dahil nga walang pasok si Athena nung araw na to, naisipan nga namin ni Daddy na isama na lang siya para nga makalabas din siya. Total naman ay matagal-tagal din kaming hindi nakakaalis, kaya naman dito na lang kami sa Kai Mall, mag-iikot-ikot. Ito na rin yung pinaka-family bonding namin ngayong araw bago pumasok si Daddy sa kanyang trabaho. Pagpasok nga namin dito sa Kai Mall, agad nga kaming dumiretso dito sa gilid kung saan yung food court nila. Nakita nga namin tong Buko Express at nakita ko talaga na meron silang buko pie, kaya naman sabi ko kay Daddy ay try naming bumili. At dahil nga meron na din kape dito, ay dito na nga lang din si Daddy bumili ng kape. Buko pie lover kasi talaga ako mga mamis, kaya pag naakita ko ng mga buko pie ay agad talaga akong naakit. Si Athena naman, dito niyang napili na bumili na makakain niya sa Belgian waffle. Alam niyo naman, paborito talaga ni Athena to. Habang bumibili ako kanina ng buko pie ko at ng kape ni Daddy, si Athena naman ay kanina pa talaga nakapag-order doon sa Belgian waffle. Meron nga palang mga nagbabasking dito mga mamis, and ang ganda ng boses niya in fairness. Nung natapos naman na kami kumain sa food court, habang naglalakad nga kami, ito namang si Daddy, inaya kami ni Athena dito sa Sushi Moshi. Matagal na talaga to dito sa loob ng Kai Mall at matagal na din namin tong nakikita. Pinagkaplanuhan talaga namin na sabi nga namin minsan try namin kumain dito, pero hindi ko naman inaasahan na ngayon yung araw na yon. Bago nga kami pumasok sa loob ay meron naman ng menu dito sa labas, kaya tumingin-tingin muna kami kung may magugustuhan ba kami o wala. Kung hindi ako nagkakamali mga mami, sa Japanese food ata yung ganitong klaseng kainan. First time nga lang namin makapag-try nito, kaya naman sabi ni Daddy, pasok na nga daw kami para matikman na rin namin yung pagkain nila. Pagpasok nga namin dito, itong si Athena at si Daddy naghahanap pa ng magandang spot or magandang table na upuan namin. Pero ito ang ending, dito rin kami sa dulo na upo. Nung nakaupo na nga kami mga mami, tingnan nyo naman yung itsura ko dito. Mukhang nanggigitata pa yung damit ko. Grabe ang itsura ko dito mga mamis. Very dugyot, very maasim mga taki ko for today's video. Hindi ko naman kasi talaga inaasahan na ayain kami dito ni Daddy. Ang usapan lang kasi naman talaga namin ay bibili lang kami ng tinapay at saka shampoo dahil nga wala na rin kaming shampoo ni Athena. Eto, at nakapag-order na nga kami. Ang unang dumating nga yung in-order ni Athena. Nung una talaga ay pinipigilan namin siya ni Daddy dito sa order niya kasi nga baka hindi niya magustuhan. Pero nung nakita niya kasi na yung ingredients na itong in-order niya ay merong salmon at meron ding mangga, sabi niya magugustuhan niya daw to. Alam niyo naman si Athena mga mamis, fish lover at mango lover talaga siya. Dahil wala pa naman yung order namin, sabi namin sa kanya ay mauna na nga siyang kumain kasi mukhang takam na talaga siya. And in fairness naman, nasarapan nga din naman talaga siya mga mamis. Maya-maya nga itong dumating na din yung order namin ni Daddy. Ang in-order ko pala sa akin ay chicken tofu, kay Daddy naman beef curry. Sakto naman ng mga oras na to mga mamis, nagpunta kami sa Kai Mall ay lunchtime. Pero hindi na nga kami umorder ng marami kasi alam niyo naman na una na nga kaming umorder ng merienda bago ang tanghalian. Habang kumakain nga kami ni Daddy, si Athena naman ay nakatapos ng kumain. Kaya naman ito, nililibang niya yung sarili niya. Nakita nga niya na marami ditong parang sombrero na may character, kaya tinry niya lahat yan. Natapos na nga kaming kumain na nakapag-bill out na kami mga mami. Sa inyo sukli nga, sabi ni Athena, ilagay na lang daw niya doon sa may tip box. Paglabas nga namin ng Sushi Moshi mga mami, ay bumalik kami dito sa food court para nga pakinggan yung nagbabasking dito. And in fairness mga mami, sa try nyo sa Sushi Moshi pag nagpunta kayo ng Kai Mall kasi ang sarap ng food nila. Habang nakikinig nga kami sa pagkanta nung nagbabasking dito, nag-request nga kami kasi feeling namin bagay sa kanya yung kantang ni-request namin. Sa sobrang galing nga niya kumanta mga mamis, kahit si Athena ay talaga namang naaliw sa kanya. Ito pa namang si Athena mga mamis, kapag sinasama talaga namin tong lumabas sa umalis, talagang mainipin to, gusto niya sa loob ng bahay lang. Pero tingnan niyo, sobrang naaliw siya doon sa nagbabasking. Habang kinakanta nga yung request naming kanta, ito namang si Athena ay sumisipra ng isang kanta kasi nga kakanta siya doon sa harapan, makikijam siya sa nagbabasking. I used to buy hot dog and phone, get to love the both of me, quietly, I forgot I had a choice, I spoke but nothing, held me down, but I got up, already brushing up the dust, you hear my voice, you hear that sound, see it now, I've got the eye of the tiger, the fight, and I am the champion, hear me roar.
Sobrang proud nga kami ni Daddy kay Athena mga mamis kasi hindi namin inaasahan nakakanta siya sa harap ng maraming tao. At first time niya lang talagang ginawa yon mga mamis, sa sobrang pagkatuwa niya, pagkaaliw niya doon sa nagbabasking kanina ay talaga namang napakanta na din siya. Pagtapos ngang makijump ni Athena doon sa nagbabasking, dumiretso na nga kami dito sa loob ng Robinson para nga bumili ng tinapay ni Daddy pati na rin ng shampoo namin ni Athena at pagkatapos dumiretso uwi na din kami. Nung nakauwi na nga kami dito sa bahay, nilagay ko na nga muna yung tinapay na nabili namin dito sa lagayan kasi nga may tinapay pa naman talaga sa lamesa pero kalahati na lang. At pagkatapos nga dumiretso na ako dito sa kwarto para nga kunin itong kurtina na nabili ko online. Nung nakarang linggo ko pa talaga in-order to at nakarang linggo pa to dumating pero ngayon ko nga lang ikakabit kasi nga inantay ko pa talaga na makabili din ako itong ang ilalagay ko din sa kusina. Etong bagong parcel nga na dumating, matagal ko na talagang planong gustong bilhin to. Bago pa talaga ako mag-makeover ng kusina ko, ito talaga muna yung pinakaunang-unang gusto kong bilhin. Pero hindi ko rin talaga alam kung bakit hindi ko ma-checkout tong bagay na to. Kaya naman hindi na talaga ako nakatiis, nagsabi na ako kay Daddy na baka pwedeng bilhin niya na to. Pumayag naman agad si Daddy mga mami, sutal naman, katapusan ko to binili and nakapagbayad na kami ng mga billings namin. Etong bagay na to na binili ko mga mami ay hindi lang naman to dahil gusto ko, kung hindi para sa safety na din namin. Kung nakikita nyo nga yung likod neto mga mamis, para siyang goma and yung harap niya para siyang yung sasakyan. Dito ko nga siya balak ilagay sa kusina kaya naman tinanggal ko na itong mga basahan. Pero ang problema, nahirapan naman akong tumayo. Bago ko nga ilagay yung nabili ko na yon, syempre kailangan ko munang linisan dito banda sa kusina. Nagwalis-walis nga muna ako para siguradong walang may iwang kalat sa ilalim or walang may iwang alikabok. At pagkatapos para nga makasigurado ako, syempre binasahan ko na din siya. Binasahan ko muna siya ng merong sabon at pagkatapos binasahan ko na siya ng 3 beses para mabanlawan. Pagkatapos yung pinakapang-apat ay yung downy na. Pinatuyo ko nga muna yung tiles at nung natuyo na nga itong at inilatag ko na itong nabili ko. Yung sukat pala neto mga mamis ay 80 by 120. Sobra lang to ng isang line pero pwede ko namang gupitin. Ang kinaganda pa dito mga mamis, kapag ginupit mo to ay hindi siya magsisimulang magtastas gaya ng mga ibang basahan. Kaya ko pala nasabi kanina mga mamis na binili ko to para sa safety namin kasi itong basahan na to ay hindi siya madulas. Sobrang kapit neto sa tiles or sa mga sahig mga mamis kaya naman kahit nga ilduras-duras mo yung paa mo dito ay hindi ka madudulas or hindi to dudulas. Sa totoo lang kasi mga mamis ay 2 beses nang nadulas si Athena dito sa kusina. Yung mga basahan kasi na nakikita nyong nilalagay ko dito ay madulas yon kapag hindi basa. Pero kapag basa yun ay hindi naman siya ganun kadulas. Sa totoo nga lang ay ilang beses muntikan na rin talaga akong madulas dito mga mamis. Sa mga part na yon talagang natatakot ako kasi pag nadulas talaga ako dito ay hindi lang ako basta magkakapilay. Kung hindi, makikita nyo na ako ulit sa ospital. O baka sabihin nyo, OA ako hindi pagiging OA yun mga mamis kasi alam nyo naman na ilang beses kong sinasabi sa inyo na sobrang delikado na yung katawan ko at hindi talaga ako pwedeng madulas. Sa part pa naman ng mga bahay natin mga mamis, ang laging basa talaga ay kung hindi yung kusina, yung paglabas ng CR. At ayun din talaga yung pinakadelikadong part ng bahay natin. Naikabit ko na nga din pala yung kurtina mga mamis at syempre hindi nga ako makakatayo ng ganito yung sitwasyon ko kaya naman nagpatulong ako kay Athena. Ito pala yung mga isa sa mga bagay na hindi ko nagagawa kapag ako lang mag-isa. Yung paggaling ako sa pinakaupong mababa, kailangan ko magpatulong para makatayo. Nung naitayo na nga ako ni Athena, natanggal ko na rin yung mga kalat. And gato na yung itsura niya mga mamis. Ang ganda niya tingnan sa kusina. And ang ganda na rin ng kurtina. Yung kurtina pala, meron kasing mga may nag-suggest sa comment section na palitan ko daw yung kulay ng kurtina. Kaya syempre, bilang masunuri na Mamshi Panay, sinunod ko kayo. Basta naman sa ikakaganda ng bahay ko mga mamis ay makikinig ako sa inyo. Pero syempre hindi ko agad masusunod yun mga mamis kasi alam nyo naman ako nag-iipon-ipon pa unti-unti para mabili ko yung mga dapat bilhin. By the way mga mamis, maganda pala yung gantong klaseng basahan kapag meron kayong mga kasamang kids. Lalong-lalo na kung meron kayong mga kasamang senior sa loob ng bahay na madalas magpunta ng CR. Kasi sobrang dikit niya mga mamis at hindi talaga siya madulas. Hindi rin siya ganun kabigat kaya pwedeng-pwede nyo siyang labhat, pwedeng-pwede nyong ibilad. Kung nakita nyo naman mga mami, sobrang saya ni Athena kasi hindi na daw siya madudulas at sobrang saya niya nga, ayun nga humiga pa siya dun sa basahan. Okay lang yun kasi bago pa naman, hindi pa naman siya nadudumihan. Pero plano ko pa din maglagay ng basahan doon mga mamis para nga kapag labas sa CR ay doon pa din kami nagbabasahan ng paa sa CR. Hindi pa din siya ganun laging mababasa. Pagtapos ko naman doon sa kusina, inopen ko nga ulit tong isang parcel na dumating. Actually, habang nag-ayos ako ng kusina kanina ay dumating to.
Sampayan pala itong parcel na dumating mga mamis. Alam nyo naman 'di ba, madalas nyong nakikita na nanghihiram lang ako ng sampayan namin sa kapitbahay. Pero ngayon nga mga mamis, finally meron na akong sariling sampayan. Okay lang kahit hindi na magawa yung sampayan namin sa gilid. Kung sakaling magagawa din kasi yung sampayan namin na yun sa gilid, ay may hirapan din ako tingala ng tingala at pagkatapos taas ng taas yung aking braso. Etong sampayan pala na to mga mamis ay meron lang nag-sponsor sa akin na isa sa mga matagal ko ng follower dito sa page ko. Hindi ko na nga i-mention yung name niya dito mga mamis kasi ayaw niya na magpa-mention. Pero ulitin ko, maraming salamat po sa nagbigay nitong sampayan namin. Gusto talaga sana niya mga mamis ay iso-surprise niya ako dito sa sampayan. Pero dahil hindi niya nga alam yung address ko, sinabi niya na lang sa akin. Ang ganda pala ng quality ng sampayan na to kasi siya din yung pumili. Tapos ayun nga, sinend niya na lang sa akin yung picture. Nakakatuwa kasi meron siyang mga sabitan or lusutan ng hanger para hindi hanginin.